Jacob. Kamangka. Jacob ay Kamangka. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, mukhang pupunta na naman sa Europa si Sir Alden mga kasombrers, pero ito po ay sa September pa. Ngayon po ay busy si Sir Alden, no? Ang gagawin niya doon sa Europa, parang he was invited sa isang fashion week or fashion show mga kasombrers. So kung alam niyo yung Milan fashion show, Milan Fashion Week mga kasombrers, na kung saan nga sina Ma'am Marian Rivera, si Ma'am Heart Evangelista, si Ma'am Pia Wurtzbach, and so on mga kasombrers ay inimbitahan ng organizers. Mga grabe no, ibang level si Sir Alden mga kasombreros. Parang siguro ibang no, na talagang suking-suki siya, at saka si Ma'am Catherine of course. Sana imbitahan din si Ma'am Catherine mga kasombreros no, ng Milan Fashion Show mga kasombreros. So sa September pa. So narinig ko to noong nakaraan, pero hindi ko lang siya na agad kasi mga kasombreros na wala pa akong detail at saka wala pa akong firm na information. So ito na nga confirmed nga siya mga kasombreros. So medyo mahina yung audio nung time na nasa Magnolia sila, no, kasama si Ma'am Marian nga sa upuan. Ay yun po yung pinag-usapan nila. So may nag-transcribe din sa sa comment section na yun ang kanyang dinig mga kasombreros, no, na magkakaroon nga siya ng fashion parang invitation sa Fashion Week mga kasombreros doon nga sa Milan, Italy. So kasi si Ma'am Marian Rivera parang suki na rin siya doon mga kasombreros, no, parang last year yata, hindi, nitong year lang, ng mga nakaraang buwan ay parang nandoon siya mga kasombreros, no, sinamahan pa nga siya ni Sir Ding Dong Dantes of course, no, para doon sa Milan Fashion Week. So congrats kay Pops Alden. And si Ma'am Catherine, kagabi ito na-upload, so hindi ko lang na-post sa kanyang Instagram, so hindi ko lang siya nasama dito. Kasi gusto kong emphasize, no, itong Eurotext nga niya. So yung unang patikim, ito na yung kompleto mga kasombreros na version, na kung saan siya nga ay parang yung mga kulay dito ay sa kulay blue lahat mga kasombreros, no, pati yung kanyang kwarto. So paboritong kulay yata nabigay na naman ng meaning no. Paboritong kulay ni Phenomenal Box Office King mga kasombreros itong kulay blue, no, at saka syempre yung pajama at saka yung damit na twinning talaga mga kasombreros ay andito, no. Ito na yung full version mga kasombreros ng video ng Eurotext ni Ma'am Catherine, na kung saan siya at saka si Ma'am Heart Evangelista ang dalawang main ambassadors dito sa Pilipinas ng Eurotext mga kasombreros. So ibang klase itong Eurotext kasi international brand din ito mga kasombreros, no. So dito parang pinapakita na ni Ma'am Catherine yung kanyang ginagawa, and then yan, palit-palit siya ng costume mga kasombreros. So nakita ko talaga dito yung syempre yung pinakauna yung damit at saka yung color blue mga kasombreros, yung color motif. Hindi ko alam kung Eurotext ang nag-decide na kulay blue ang magiging theme na color or siya lang mismo mga kasombreros, no. Pero hayaan na natin at yun ang kanyang kulay mga kasombreros. So tayo po ay team panatag. And then nag-Instagram story din siya, yung nakahiga siya mga kasombreros, no. And then nakaunan part din ito ng Eurotext niya na endorsement video mga kasombreros. Tapos Sir Alden, yung Bello Medical Group ay part ulit, no, si Sir Alden mga kasombreros sa bago nilang ginawang video kagabi, na kaka-upload kagabi mga kasombreros, no. Of course si Sir Hayden ko at saka si Ma'am Vicky Bello mga kasombreros ng Bello Medical Group ay naging part si Sir Alden dito. So parang ito yung nangyari for 30 years na nagpa-function, no, ang Bello Medical Group mga kasombreros with different personalities and different artists mga kasombreros. Lahat ng Bello Medical Babies mga or Bello Babies ay andito rin po, no, celebration. So 1990 nagsimula si Ma'am or Doktora Vicky Bello mga kasombreros. So up to now, and nakita ko dito Christian, no, sina Doktora Vicky Bello at saka si Dr. Hayden ko mga kasombreros
nakita mo talaga yung the way he speaks, no, yung by God's grace, by His grace, by God's mercy. So ito yung parati ko nakikita. So dito ko nalaman na confirm, no, na siya ay Christian din, mga kasembreros, mananampalataya ni Kristo. And then ito, next item natin, mga kasembreros. So bike, no, ang inyong phenomenal box office king. So natatawa ako sa comment dito. Kasi yung nag-comment doon, uwe, sabi nga. Pinapauwi na Sir Alden kasi nga crush nila Sir Alden, mga kasembreros, yung sa TikTok, no, na admin, na parang isang fan or admin din, mga kasembreros. Di ba nagbabike Sir Alden sa labas, tapos sabi, uwe. Tapos yung reply nung nag-post nito, sabi niya, dito mo na siya, bukas na siya dyan uuwi sa'yo. So, parang kulitan lang, mga kasembreros, sa comment section. Natatawa talaga ako dito. And then ito, next item natin, si Riza, no, since nakauwi na sila, parang nag-back to work na rin siya sa Conchas, mga kasembreros, and nag-post siya dito ng kanyang pagkain, no, na parang Valenciana, kulay dilaw na rice, at saka parang barbecue yata ito na pork, mga kasembreros, no, pagkain ng, hindi ko alam kung sa Conchas ito nanggaling or sa kanilang bahay lamang po, mga kasembreros. So ito kasi ang kanyang tawag dito, ang kanyang pinost sa kanyang Instagram story. So marami talaga nagpo-post ngayon, no. Parang sabi dun sa kay James Reid at saka kay Kath na parang ito yung napili ng management kasi para nakita ng management na walang gaanong mag-issue na may boyfriend or girlfriend or para maghahatakan sila, mga kasembreros, kasi nga hindi sila maghahatakan pababa kasi nga wala silang parang kumapa issue na ganto ganyan, nag-break up and something like that na maliban kayo magpatrin na few years, kumapa 2 years, magto 2 years na, mga kasembreros, no. So pero ito, no, titinan din natin kung talagang papatok ang Catherine na tandem or tandem sa screen lamang po, mga kasembreros, kasi si Sir James Reid ay meron ng girlfriend, no, si Ma'am Isa Pressman, na kapatid ni Ma'am Yasi Pressman, mga kasembreros. So ito po ay aabangan natin, mga kasembreros, ha. So actually that is it, no. Aabangan natin din yung awardings ng Gawad Parangal. Wala pa silang petsa na binigay kung kailan yung awarding ceremony sa Gawad Parangal ng Bayaning Pilipino, mga kasembreros. So aabangan din natin yun. Alright, so na po sa ating Kathleen items, ha. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is August 9, 2025. Nako po, Saturday na po, mga kasembreros. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title, gayahin natin. 1 Thessalonians 1:6-7, and you became followers, si Apostle Paul speaking, of us and of the Lord, having received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believe. So ito, mga kasembreros, ang mga Pilipino po ay likas na manggagaya, no? So sa field of entertainment, sa field of sports, sa field of kahit saan, sa education, sa leisures. Kasi for example, yung kaibigan mo pumunta dito sa gantong lugar, tapos nakita mo sobrang ganda, pinost sa Facebook, ay sobrang ganda dito, parang gusto ko pumunta dito. So ikaw din ilinganyo na pumunta dun sa ganong destination. For example, nagpariban yung kasamahan mo, ikaw rin gusto mo rin magpariban. So parang ganun ang parang nature ng tao na gaya-gaya, mga kasembreros. Parang ganda ng haircut ni Alden Richards. Parang di ba yung sa dila ng Sir Alden. So nagaya na rin ng mga tao, mga kasembreros. So nature natin, mga tao, especially kapag trending, ay kapag ginagaya natin, mga kasembreros. Well, of course, no, hindi lahat ng trending ay dapat gayahin, mga kasembreros. Kailangan piliin lang natin, especially kapag medyo malaswa, no, medyo hindi maganda, mga kasembreros, ay huwag po nating gayahin, mga kasembreros. So in nature, tayo po ay manggagaya. Pero kung meron sana tayong gayahin, kaya highly recommendable and commandment din ng Panginoon sa atin ay gayahin natin si Kristo. Okay? Gayahin natin ang examples ni Apostle Paul, no, ni Jesus Christ, ang pinaka-perfect at pinaka-impeccable, pinaka-infallible na example, mga kasembreros, at saka
sinless na example si Jesus Christ, mga kasombreros. Kumaga pa, kung merong sukdulan, ultimate, at saka highest to the highest, mga kasombreros, na example, quintessential, no, na example, mga kasombreros, yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sa gayahin natin siya sa kanyang kababaang loob, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagpapatawad, sa kanyang kindness, sa kanyang pagiging patient, no, lahat-lahat, mga kasombreros. Well, pwede na sabihin na si Lord naman yan, Diyos naman siya, no, kung kaya nga nagpakatao siya, and then gumawa siya ng example, mga kasombreros, na even to the point of dying on the cross, na yung pinakamahirap na danasin ng tao na ipapako sa krus ay ginawa niya, mga kasombreros, to set yung pinaka-example ba na kayang tiisin sa larangan ng pag-ibig, mga kasusangalan ng pag-ibig sa atin. So tayo rin po ay gayahin natin siya in character, hindi po in position, hindi sa authority or power, kasi wala po siyang kapantay. So sa ugali lamang po, mga kasombreros. And ano nga bang yung mga ugaling yun, no? Galatians 5:22-23. So yun ang bunga ng Espiritu ng Diyos, mga kasombreros, na dapat iting gayahin ay yung pag-ibig, mapasensyoso, mapagbigay, mabait, matapat tayo, no, faithful, mga kasombreros. Dapat ay gentle tayo, mahinahon, no, may self-control. So dagdag pa natin yung mga humility, no, lahat, mga kasombreros. Yung humility talaga, isa yun, mga kasombreros, no, na kailangang patayin ang pride by the spirit of humility. So 1 Thessalonians 1:6-7 is about the Thessalonian believers became imitators or manggagaya or tagagaya of the Lord and embraced the gospel with joy despite facing persecution, serving as a testament to their genuine faith and commitment. So ang mga taga-Thessalonica, mga kasombreros, no, yung mga tao doon ay tinatawag na Thessalonians. Kasi nga taga Thessalon sila, mga or Thessalonian. So sila po ay nagiging good examples din, no. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul dito na naging good example sila. So nirecommend sila ni Apostle Paul, mga kasombreros, na tinanggap nila ang banal na Espiritu, mga kasombreros, ang salita ng Panginoon, kahit na sila ay nahihirapan, kahit na sila ay afflicted, no, kahit na sila ay sobrang hirap, mga kasombreros, but the joy of the Holy Spirit was poured upon them, mga kasombreros. That is why they became examples sa lahat ng taga Macedonia and sa mga karatig pook, mga kasombreros, kagaya ng Achaia, na naniwala, no, sa salita ng Panginoon at saka sa Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng Israel, mga kasombreros. At ang verse na ito nagre-remind sa atin ng kahalagahan talaga, no, ng modeling. Okay? Hindi yung modeling na fashion show, kundi model, mga kasombreros, na halimbawa sa ating buhay, especially especially sa ating tahanan, na kung dapat, no, si Jesus Christ, mga kasombreros, ang pinakasentro ng relasyon ng pamilya. Okay? And being a shining example of faith, love, and perseverance to those around us. Bilang magulang, bilang mga nakakatanda sa ating mga tahanan, bilang mga guardians, for example, bilang mga pinsan o kung sino man, mga kasombreros, no, minsan ang mga kabataan nagiging way din ito na may mga kwento ako na narinig na dahil sa anak nila, kahit na teenager pa lang or nasa 20s pa lang yung anak nila, ay nagbago, no, ang mga magulang nila, no, by the work of the Holy Spirit, because nakikita nila na may pagbabago sa mga anak nila. So sila rin ay na-curious kung bakit kayang nakain ng anak ko na to, bakit nagbago bigla, no? Dati pala barkada, no, dati pala mura, dati walang time sa pamilya, dati hindi mautusan. Kasi nga dahil sa Biblia, no, for example, na-invite siya ng kaibigan niya sa isang Christian church, tapos na-disciple siya doon, no, talagang naging masigasig, no, nagbabasa ng Biblia. So yung pagbabasa ng Biblia talaga, kapag consistent, mga kasombreros, and ang pag sinabi natin consistent, hindi lamang siya 1 year, hindi lamang siya 2 months na pagbabasa, hindi lamang siya 1 month na pagbabasa or 1 night na pagbasa mo ngayon tapos bukas nagbago ka na ulit. Hindi po, it takes years. Kagaya po yun ng isang buto ng
ng palay, isang buto ng santol, isang buto ng lansones, isang buto ng rambutan, or ng kung anumang prutas dyan mga kasubreros. Sometimes, it takes years, no? Kagaya na isang coconut or ng isang niyog mga kasubreros na hindi po, pagtanim mo ngayon, bukas mamunga agad. Hindi po ganun. So, ganun din po ang parang yung mga punong ito na it takes years mga kasubreros bago makita ang bunga. So, ganun din po ang yung working ng Holy Spirit mga kasombrero sa ating buhay. Sometimes, may mas maaga na nagbabago mga kasembreros or kasi depende sa faith ng tao yun eh. Depende sa kung paano siya, kunwari, no? Palabasa talaga siya, no? Sa isang may mga times na isang linggo, isang beses lang. Sa isang linggo, talagang araw-araw, no? Talagang daily siya nagbabasa. So, alam mo yung pagdidilig at saka pag-fertilize ay mabilis din mga kasombrero ang paglago at ang pagbabago because masigasig at saka masipag siya magbasa. So, whereas kapag yung isang tao ay hindi gaanong palabasa, so yung pagbabago at changes at ang working ng Holy Spirit ay hindi ganon kabilis. So, parang as simple as that mga kasembreros. So, kagaya ng isang tanim, huwag po tayo ma-expect na kagad-agad ay mamunga mga kasembreros at magagaya natin ang ugali ni Jesus Christ mga kasembreros. So, yun nga, no, talagang kagaya ng isang puno, isang buto, dapat tayo po ay patient, no, sa pagbabasa talaga mga kasembreros. And yun nga, no, may mga anak na nagiging example sila, so ang magulang nila nagbabago, and then the entire family afterward. So ganun mag-work, no, trabaho ang banal na espiritu, especially kapag consistent tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon and applying the Word of God sa ating buhay. And sabi to the phrase, you became imitators of us, of the Lord, and of the Lord signifies the Thessalonians' commitment to following the example set by Paul, Apostle Paul, Apostle Silas, and Timothy, as well as the Lord Jesus Christ, of course. No, this imitation, yung panggagaya, involves adopting the values, attitudes, and behaviors that reflect Christ's teaching. Additionally, in spite of severe suffering, you welcome the message with the joy given by the Holy Spirit. So, sa ibang version, ay yun nga, anong binasa natin mga kasembreros na kahit na afflicted sila, no, having received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and other regions mga kasembreros. So, we can imitate, no, ito yung ating application mga kasembreros. We can imitate others in their faith by observing their example of perseverance and joy despite facing trials and persecution. So, since ito kasi nangyayari kapag nagiging examples din yung ibang kapatiran natin sa church, yung magulang natin for example, gaya na mention natin, ay tayo mismo ay naiinganyo. Okay? Kapag nag-observe tayo sa paligid natin, lalo na sa discipleship, no, sa church talaga, sa simbahan mga kasembreros, kapag active talaga yung mga leaders ng church na nagdi-disciple sila, talagang inalagaan yung mga kaluluwa, yung mga estudyante, yung mga professional, young professionals for example, yung mga married people, ay nagiging examples din sila. So, habang ang mga bago na mga na-invite sa church ay nag-observe, so sila rin ay nagiging good example dun sa mga datihan mga kasembreros versus dun sa baguhan. So, let's picture our life mga kasembreros na isang dynamic project work, no? Project at work. Yung ating buhay po ay araw-araw na construction. Araw-araw may binibuild up ang Panginoon mga kasembreros. Sometimes binabawasan, sometimes dinadagdagan mga kasembreros in order to create that masterpiece in design na gusto ng Diyos sa ating buhay. Only we have to believe and we have to imitate the characters of Christ. Alright, so po sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, espiritu ng panggagaya mga kasembreros sa ugali ng ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, paalam po.